Ito nga pala yung ginagawa kong pangmeryenda, bale nga pala kaya ako nagawa diyan kasi gusto ko rin gumawa ng tinapay. Ayan nga pala yung akin din ginagawa. Hello mga ka-Kabs, ito nga pala yung aking mga sangkap or ingredients ng aking gagamitin. Ay syempre, harina, asukal, yes, baking, at saka itlog, at saka yung gatas na powder, yung aking imimix dyan. Bale nga pala, yan lang yung aking muna ang gagawin. Halu-haluin ko muna dyan para naman bago ko imimixer, maging halo na siya. Ayan nga pala yung aking mga ingredients na aking nilalagay. Bali nga pala ipinagsabay ko na lang din siya. At yan naman ay nag-add din ako ng asin para naman kahit papaano maging mabalance naman yung kanyang lasa. At naglagay rin ako ng yogurt bago ko siya imimix. Ayan nga pala imimix ko muna dyan sa mixer para naman kahit papaano mapantay naman yung kanyang mga lasa dyan or yung mga ingredients na aking nilalagay. At dito naman nag-add na rin ako ng fresh milk para naman yan ay akin yan papatubuin pagkatapos ng aking paggawa dyan. Bali nga pala ay nag-add lang ako ng kaunting harina dyan kasi medyo mabasa yung aking ginagawang dough. Ayan nga pala ay okay na, bali nga pala ipahinga ko lang siya ng mga ilang minuto, lagyan ko lang siya ng kaunting mantika. At yan nga pala nakaready na rin yung aking mga sangkap na aking gagamitin. At meron nga rin pala akong cheese at saka yung pangano ko sa tinapay, yung ayan nga pala yung aking lalagyan, naka-ready na rin. Nilagyan ko lang din siya ng harina para naman hindi magdikit-dikit. At dito naman sa part na to, ayan na nga yung aking mga ingredients na aking gagamitin. At magsimula na nga pala ako dyan sa pagbibilog. Madalas ko naman to ginagawa kaso lang, ngayon lang talaga medyo mabisi na yung aming mga linya kaya hindi na gaano ako nagagawa ng ganito. Ayan nga lang pala kasimple yung aking gagawin. Bali nga pala meron lang akong do yung aking ginagawa dyan. Ayan nga pala paikutin lang siya, nilagyan lang siya sa loob ng cheese. Ganyan lang kadali at yan naman ay pagkatapos naman yan magawa na rin ako ng yung tinapay na aking gustong-gusto kakainin. Ayan nga pala sa paggagawa ko diyan, bali nga pala maano talaga siya sa oras kasi syempre kailangan mo pa diyan magpaikot, lalagyan mo pa ng mga palaman at saka ganyang kaliliit lang yung aking gagawin. Kaya wala talaga akong magagawa kundi yan na lang talaga kasi nga gustong-gusto ko rin talaga kumain ng tinapay. Yan kasi hindi ako gaano kumakain yan. Kasi ang gusto ko talaga yung 'pag nagawa ako niyan sumisingit din ako kung ano yung gusto kong lulutuin. At yan naman ay natapos na nga yung aking unang ginagawa. Bale nga pala isusunod ko na rin yung tinapay na gustong-gusto kong kainin. Bale nga pala pinapaikot ko muna diyan para naman hindi magdikit-dikit yung aking ginagawa. Ayan na nga magsimula na rin ako sa paggagawa. Yan nga pala, siyempre ang tawag yan ay yung binangkal. Hindi ko alam kung ano pa talaga ang tawag sa iba niyan. Ayan nga pala, nilagay ko lang din siya sa tubig para naman didikit yung aking ilalagay dyan na yung mga seeds niya. Alam nyo, noong una kong nagluto niyan, talaga walang naiiwan sa harina na aking nilalagay kasi nga na humihiwalay sa harina na aking ginagawa. Ayan nga pala yung aking paggagawa diyan, nilagay ko muna siya sa tubig saka ko siya papaikutin at yan naman ay pagkatapos niyan, habang ako ay nagpapaikot niyan, ayan nga pala ay nagsasalang na rin ako ng mantika. Para naman ay diretso-diretso na yung aking pagluluto. Siyempre, yung kalat natin ligpitin natin para malinis naman yung ating ginagawa. Ganyan lang yung kadali yung aking ginagawa, o di ba? At yan naman ay nagsimula na nga ako magperito. Kailangan siya babantayan at nasa mahinang api lang kasi mabilis lang yung pagkaluto niyan. At yan naman ay kailangan ko siya paikot-ikutin para naman maging mapantay rin yung kanyang kulay or pagkaluto. At yan naman ay dito na tapos na ako sa aking pagluluto, hinahain ko na. At sinunod ko na rin yung tinapay na aking gustong kakainin. Ganyan lang, kailangan lang natin bantayan yan kasi mabilis lang talaga siya maging masunog at saka yung maluto. Kaya ayan, sa part na yan, patapos na rin ako sa aking pagluluto, o diba? Kung may sipag at tiyaga ka talagang magluto, makakain mo talaga kung ano yung gusto mong kakainin. Ayan nga pala, inahain ko na. Yan na nga yung resulta. Hindi yan sunog kung sadyang talagang kulay niya yan. O diba? Diyos ko naman, takam na takam talaga ako. Buti ka mo hindi matigas yung ganyan na pagkaluto. At yan ay pag kinakain mo talagang tutunog talaga siya. Ayan nga pala yung aking ginagawa na may cheese sa ilalim. Yan nga pala, nilagyan ko lang siya ng Nutella at